Hello mga ka-TV! Welcome back dito sa JFoyd TV. Panibago na naman na video ang ating gagawin. So sa video na ito guys, magbibigay ako ng tips sa inyo kung ano yung mga kailangan nating gawin or isaalang-alang sa pagpili or pagbili natin ng ating mga aircon. Dahil nga mainit na naman ang ating panahon at papasok na naman yung summer, madami na naman nagbabalak na bumili ng kanilang mga aircon. So madaming nagme-message sa akin, nagtatanong sa akin na, Sir, ano po ba yung kailangan kong tignan kung bibili po ako ng aircon? Mamaya, bibigyan ko kayo ng tips at mga kailangan pa nating tignan or gawin bago tayo bumili ng ating mga aircon. So bago natin simulan itong video na to guys, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napadpad sa channel na to, at gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa ating mga appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking gagawin. So disclaimer lang guys, lahat ng mga video, mga tutorial na binabahagi at sinishare ko sa inyo ay ayon lamang sa aking product training o yung mga monthly training. So before, nagtrabaho ko bilang isang product specialist ng isang kumpanya ng appliances. Lahat ng mga product training o yung mga tinuturo nila sa amin about sa ating mga aircon, refrigerator, mga appliances, ay yun lang din yung binabahagi at sinishare ko sa inyo para may idea kayo sa mga simple lang na pwede natin gawin sa ating mga appliances, lalong-lalo na sa mga bibili ng kanilang mga refrigerator at yung mga aircon nila. So wag na natin itong patagalin guys, simulan na natin. So pag-uusapan natin dito guys yung pagpili or pagbili natin ng mga aircon. Dahil nga sobrang init na naman ng panahon, no? Naiisipan na naman nating bumili ng aircon na babagay sa ating bahay or dun sa ating mga kwarto. Ano nga ba yung mga kailangan nating isaalang-alang or gawin bago tayo bumili ng ating mga aircon? Hindi kasi pwedeng bumili ka lang ng aircon na gusto mo o yung mga mura lang, nakadepende ka sa price. Marami kang mga i-consider bago tayo bumili ng aircon, no? Iyan yung ituturo ko sa inyo para hindi kayo ma-undersize sa mga aircon na bibilhin po natin. So una na tip ko sa inyo pagka bibili tayo ng ating mga aircon na gagamitin sa ating bahay o sabihin natin kwarto. Una na titignan nyo is saan nyo po ba ilalagay yung aircon na bibilhin nyo? Sa kwarto ba? Sa sala? No? So, sa sala kasi magkakaiba yung mga size. Bawat size na paglalagyan kasi natin ng mga aircon, no, ay magkakaiba yung size. Halimbawa, ilalagay natin ito sa ating sala. No? Sa sala natin, mas malaki or maluwag dun sa ating kwarto. So, ibang horsepower naman or HP yung ilalagay natin doon sa sala. Madami talaga tayong mga dapat i-consider sa pagbili ng ating mga aircon. Pagka bibili ka lang ng aircon at ang isip mo is malamigan lang ako, yung mura lang, dapat pag-isipan mo muna, no? Kasi halimbawa, ikaw bumili ka ng aircon na hindi mo tinignan yung sukat ng inyong paglalagyan ng aircon, halimbawa kwarto, at bumili lang kayo, naghanap lang kayo, nag-canvas lang kayo ng aircon dun sa bilihan ng mga appliances. Halimbawa, nakakita ka ng mga 7,000, 6,000 na aircon, yun pala is 0.5 horsepower lang yung price na yon. Dahil nga, ikaw gusto mo lang magka-aircon, malamigan lang, okay na sa'yo, at inilagay mo dun sa kwarto mo. So, ang sukat pala nung kwarto mo is pang 1 horsepower. Ang problema kasi pagka ang nilagay mo dun sa malaki na square meter na sukat ng inyong kwarto at nilagay nyo yung 0.5 horsepower, pwedeng ma-undersize na tinatawag. So, anong mangyayari pagka na-undersize yung aircon na nilagay natin dun sa ating kwarto? So, halimbawa, yung kwarto mo is pang 18 square meter or 20 square meter at nilagay natin itong 0.5 horsepower na aircon. So, ang 0.5 horsepower na aircon is nasa 9 to 10 square meter lang yung pwede niyang palamigin. So, maliit lang na kwarto talaga. So, dahil nga ikaw, excited kang bumili ng aircon at ang isip mo, yung budget lang, mga ganun lang yung isip mo o yung mindset mo, bumili ka ng 0.5 at nilagay mo dun sa kwarto mo na 20 square meter.
So, ang mangyayari doon, yung aircon is andar lang ng andar. No? Hindi siya nagtitrip na tinatawag or namamatay ng kusa. Anong mangyayari? Napakalakas po sa konsumo po ng kuryente. At the same time, dahil nga hindi namamatay ng kusa yung ating aircon na 0.5 na nilagay mo dun sa kwarto mo, sobrang luwang yung kwarto na yon, andar ng matagal yung ating compressor. Ang mangyayari, pwedeng masira din kaagad yung ating aircon. O baka mamaya, sisihin mo pa yung binilhan mo na, Sir, bakit ganun yung binili kong aircon sa inyo? Hindi masyadong lumalamig. Parang electric fan lang yung nilalabas niya. Dahil nga, undersize siya, no? Or kulang sa horsepower dun sa pinaglagyan mo ng room. Kaya ang tip ko sa inyo, una na gagawin nyo, sukatin nyo muna yung paglalagyan nyo ng aircon. At tignan nyo yung sukat, yung height, yung length at width niya. So, kailangan mong malaman yan. Paano ba tayo mag-compute ng square meter ng ating mga kwarto or paglalagyan ng ating aircon? So, kunin mo lang yung length, i-times mo lang dun sa width. So, halimbawa, yung kwarto mo is 3 by 3, no? Times mo lang yon. Kung 3 times 3 is equal to 9 square meter. So, ganun lang po siya. So, ang 9 square meter naman, dahil nga maliit lang yung 3 by 3 na yon, pwede na sa 0.5 horsepower or dun sa 0.75 horsepower. So, nakadepende kasi yan sa sukat ng ating kwarto. So, kailangan nating malaman yan at kailangan nating kunin yan, yung sukat, bago tayo bibili ng ating aircon. So, payo ko sa inyo guys, huwag kayong magbase sa presyo lang, basta malamigan ka lang, okay na. No? Huwag kayong magbase doon kasi nga means na makatipid tayo sa konsumo po ng kuryente at masatisfied tayo doon sa lamig sana na may bibigay ng 1 horsepower ay hindi na dahil nga undersize or maliit na horsepower yung nilagay mong 0.5 horsepower doon sa inyong kwarto. Bakit ko sinasabi na napaka-importante na kailangan yung ating mga aircon is tugma doon sa sukat ng inyong kwarto. Bigyan ko kayo ng konting kaalaman guys. Ang aircon kasi natin, parang parehas lang po yan sa ating refrigerator. So, ang refrigerator, pagka sobrang lamig, no, yung freezer or dun sa ating chiller, namamatay po ng kusa, may auto-sensor po yan, na pagka na-reach niya yung cooling capacity na kailangan niyang ilagay dun sa loob ng ating refrigerator, namamatay ng kusa yung ating compressor. So, dun po tayo nakakatipid ng konsumo po ng kuryente. So, ganun din po sa ating mga aircon. Pagka ang aircon is tama dun sa sukat ng square meter at dun sa horsepower, no? So, pagka malamig na yung kwarto natin, kusa po namamatay po yan. Kaya kung mapapansin natin sa ating mga aircon, ay biglang nagsha-shutdown, no? Yung compressor niya at hangin lang. Kung sino'y may mga aircon diyan, pansinin niyo biglang namamatay yung compressor niya. So, fan lang yung gumagana. So, isa po na nakakatipid po tayo sa konsumo po ng kuryente. Kaya, ang payo ko sa inyo, kailangan nyong kunin kaagad yung sukat ng ating kwarto na paglalagyan ng ating aircon. So, pangalawa na tip ko sa inyo is, pagka bibili tayo ng mga aircon, tignan mo muna kung nakasil yung mga gilid ng ating bahay o kung nakakisami po ba yan or doon sa bintana, wala bang leak na pwedeng lumabas yung lamig or doon sa ilalim ng ating mga pinto, meron bang pwedeng labasan ng lamig dyan, kailangan mo munang takpan ang mga yan, no? So, kung ikaw nagbabalak kang bumili ng aircon at hindi pa nakakisame yung inyong aircon, ipakisame mo muna yan, takpan yung mga bintana na pwedeng mag-leak na lamig doon. So, bakit ko nga ba sinasabi sa inyo na kailangan muna nating takpan yung mga kailangan labasan ng lamig? Dahil nga, pagka may nilalabasan na lamig dun sa ating kwarto, halimbawa, walang kisame yan, andar ng andar din yan. Dahil nga, yung sabi ko kanina, pagka malamig na malamig sa loob ng ating kwarto, namamatay po ng kusa yung ating aircon. No? Meron pong sensor po sa harapan niyan na parang wire. Pagka malamig na yung nahihigop niya, namamatay ng kusa yung ating compressor. So, ang payo ko sa inyo, takpan nyo muna yung mga butas na pwedeng labasan ng lamig dun sa ating bintana, sa pintuan, sa kisame. Kailangan mong ipakisame yung inyong bahay bago tayo bumili ng ating mga aircon. Tip ko pa sa inyo guys, para makatipid na rin tayo sa konsumo ng kuryente, iwasan natin magbukas-sara ng pintuan ng ating kwarto.
Dahil nga pagka nagbukas tayo, lalabas yung lamig, pansinin nyo mga ilang segundo lang, aandar na naman yung ating aircon. Dahil kailangan niya na naman punuin yung nawala na lamig dun sa ating kwarto. Yan po yung mga kailangan nating isaalang-alang, no, sa pagbili ng ating mga aircon. So madami pa akong gagawin na video about sa ating mga aircon naman. So subaybayan nyo lang itong channel na to at magbibigay pa ako ng ibang tips kung ano yung kailangan nating gawin. So eto, nagbigay lang ako ng konting tips sa inyo kung ano yung mga kailangan nating isaalang-alang bago tayo bumili ng ating mga aircon. So ayun lang guys, sana nagustuhan nyo itong video na to. So kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking gagawin. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may gustong bumili ng kanilang aircon para hindi sila ma-undersize, hindi sila magkamali sa pagpili ng mga horsepower ng kanilang mga aircon. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa lahat ng mga nakasubaybay at subscriber natin dito sa ating YouTube channel. Mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace out.